So dito sa interpretation, waon na to ang exegetical idea. Katong i-discuss kanina ni Pastor Jong, waon na to dito ang universal idea, which is the teaching idea, and waon na to ang homiletical idea, the preaching idea. Para na ang iwali. So, kaya ang homiletical idea is an application principle. Unsa na siya karon sa ato, di ba? I-explain ni Pastor Joe. Ang exegetical idea is the study principle which give us the idea or principle during their time. Di ba? Unsay bot pasabot sa author ngadto sa iyahang mga hearers sa ilang panahon. So dapat ma-estudyuhan to nato. Kay dili man nato pwede idiretso og dawat sa tuwa. Kinahanglan kwaon sa nato, kay daghan tao barriers na dapat lakason. Why? Kay nga naman, naman tayo language barrier, cultural barrier, naman tayo communication barrier, geographical barrier, di ba? Daghan tayong barrier at mag-isgutan na dito. Dati kinahanglan masabta sa nato, ang giistoryahan nila sa ilang panahon para dito nato karon sa universal, which is teaching idea or God's idea. Ang God's idea will talk about unsa ang principle na applicable sa tanang mga magtotoo sa Ginoo sa ilang time, applicable sa mga nilabay mga Kristohano na wala na, applicable sa ato ang time. So dapat makuha nato ang common na principle based sa atong study sa ilang panahon. Now, ang homiletical principle is unsa applicable sa atua. So kung naa ka sa GIL ka magwali, unsay applicable sa GIL Church diri sa Valencia. Kita na no? Mo na homiletical. Mo na imong iwali. Mo na atong buhaton dinhi. Okay? So padayon ko. We are in the Bible exposition. Pag Bible exposition, preaching. Pag Bible interpretation, hermeneutics. Kini siya homiletics. Actually, pang masteral course ba ni atuwa? Diretso ni. No, diretso, pero i-simplify na mo. No, na maski wala ta ka agi og seminary, we can do it. No, kaya na tong buhaton. The simplest way. Muning dali ra. Now, ang Bible exposition, session 3, it talks also the development and delivery of expository messages. So, dapat ibutang na sa inyo una-una karon that you are going to deliver expository messages. Why we choose expository? Because, what's the meaning sa expository? Preaching. Iyang expose. Word of God, how? By biblical concept, historical, grammatical, maon ng very reliable ang expository preaching because we base the idea from the historical background, from the cultural context, from the literary context, and we also consider the grammatical structure. Unsa din ang grammatical structure? Pagka-forma sa pagkasulat. Di ba ang grammar na may subject, na predicate, na sentence. Di ba na ginaistoryahan, na clause, na phrases. Di ba mo na ang grammar? Na conjunctions. Sa OIA na to, sa observation, nagpalyo ko na importante ang conjunctions. Kanang nagka-connect. Di ba? Words that connect. Importante na kaya na ito makita ang subject and complement. In order for us to get the exegetical idea, we need to know what is the subject, what unsa ang ginaisgutan sa passage. O unsa ang ginaisgutan sa unsa ang ginaisgutan sa passage, unsa ang ginaisgutan sa passage. Sabta ko niyo ito? Unsa ang mga istorya may tungod sa gihisgutan. Para mas simplify. So mo nang pag makita nato na
Muna importante. Uy, pingon kanina, nakadungog ko na, what if English, grammar man? Naman po'y grammar ang Bisaya. Di ba? Naman po'y grammar. Actually, usahay, pag dili yung kain ako ha, pag dili kain ako makuha, baka nang kinahanglan natin parallel Bible, na tayo at least 3 or 4 Bibles na atong ginabas tuon, ginagamit sa pagbuon. Pero usahay, pag dili, labi ng King James, di man kayo mo makita ang structure. Kay, makita niyo mo, pero tungod sa maguna usahay ang, di ba, di mo masabtan kayo, masabtan, pero lalong siya. Buhato ko sa NLT, pag di pa yun, sa Bisaya, tanaw na ako silang kutulo. Kung mumao siya, mao day ipasabot ani. Ingon ana di ang iyang pagka-structure sa iyang istorya. Mura ng istorya, nagsulat ka ba? Nagpadala kong sulat sa imo hama kay tungod nanginhanglan kong kwarta dinhi kay tingbayad na nako og tuition, tingbayad na nako sa ako ang boarding house. Unta makapadala ka. Pero wala kay padala, magbulat lang ko kanusa. Wala sa ko'y kaunot, wala sa ko'y kuyan, wala sa ko'y bayad tuition. Ang nahigugma kanimo imong anak. Katos, kung tanaan mong grammatical structure ato, unsa yung gihimo? Unsa subject ato? Padalang kwarta. Kinahanglan niyang kwarta. Unsa yung asa niya gamiton ng kwarta? Pila. Sino kita ninyo? So, ang ginistoryahan dito na nanginahanglan siyang kwarta, mo ito nagdala siyang sulat. Unsa una niyang kwarta? Para sa iyang vision, pag iyang boarding house, pagkaon. Then, unsa may tawag na, sub-complement. Ingon niya, kung wala'y mapadala, di ba? Sub-complemento sa iyang hangyo na magpadala. Pero ang iyang yung pagsulat para magpadala. Ingon anak po ng Bible. Kita na to? Ingon anak po ta mag-analyze sa Bible mamaya. Sa inyong exegesis, makita ninyo na mga grammatical structure. Na ay sentence, na ay predicate, na ay usay of phrases, mga may conjunctions, prepositions, na ay linking verbs, para masabtan nato ang ginaistoryahan. So, when you study a passage of Scripture, you need to know unsa ang ginaistoryahan. Pag makita niyo ang ginaistoryahan, unsa ang ginaistorya, mahitungod sa gistoryahan. Okay? So, ikaw na ito, nag-review lang ko gamay. No? Kaya murag na, sa kataas pa, ilang tagbulan mo na 2 months, dapat naman pasun, ganito yun siya. Pero sa nila, nanamunta din ni Karon, at least nakuha niya. So, okay, layan ko. Kuya, basahan mo ninyo, siya dahil. How to preach the Bible like a seasoned preacher. Gusto ba ninyo na mahimong seasoned preacher? Ha? Ang seasoned preacher daw, maksyon nagkaupaw. Ready na ba? Ready na nito. Ikaw how to preach the Bible like a seasoned preacher. Sa inyo una, how to be a seasoned preacher. Preacher na ka. Nanata din na. Pero ka ng season. Dagan mong preacher. Ganina, gisigutan ni Pastor Jong, dagan kayong mga babaagi sa pagwali. Pero, nga nung miingon man ta, na among gipili yung expository. Because, there is only one way to be a seasoned preacher. O sa hinungdan? Ha? Ay, wala ko kita talaga. Naay Holy Spirit. Ganun sa ta makahibalo nga naay Holy Spirit na natong luwali. Nakuha ang intent sa author. Correct. Pag nasabtan nato, nakuha nato ang original intent of the author or the political idea, ibase atong biblical background, cultural context, pag nakuha nato to, mauto siya ang inspired by the Holy Spirit. So, pag may inspired by the Holy Spirit, it's not based on feelings and emotions.
Dilibot pasabot, kay murag pangugod ka ng wali, wala ang Espiritu Santo na. Okay? Dili na siya ang minundan. We can say only that this is the word of the Spirit, Holy Spirit, because sigurado ka na ang imong ang nigawas ang kamatuoran. Kinsa man day ang inspired? Ang author. Dili ta inspired. Expired ta, expired. No, dili ta inspired. Ang author mo inspired. That is why siya ang gi-inspire sa Holy Spirit. Kung masabtan nato nganong nagsulat siya sa iyang gisulatan, mo to ang gusto sa Holy Spirit na ihatag na mensahe. So kung upalayo ka ato nga mensahe na iyang gusto yung mensahe sa iyang hearers, dili to balang sa Espiritu Santo, gabuot-buot ka. Diba? Padala na akong example akong letter ba? Ngayon siya, padala siya kwarta siya na lahiin nun doon ako pagsabot. Kanin sulata, ang buot niyang pasabot, siya magpadala kwarta siyang nanay. Naon doon ako, pag-interpret. Ako ano, no? So balik dito siya, yung ipasabot siya ang padalan ng kwarta. Pero lahiyo na nato ang ihang gustong ipasabot, dalang pinunala. Dili na siya Holy Spirit, maski pa nagtsabaw na sila. Maski pa kahilak ang nagwali. Unless dili mo gawas ang tinuod nga mensahe sa Ginoo, dili na siya, dili ta makaingon, seasoned preacher siya. Okay? Para sa kuha, para sa Truth and Life Ministry, to be called seasoned preacher, you need to preach the whole truth of the Bible. Walay lain, walay compromise. Nga naman, because if we preach, God speaks. Dapat na no? Dapat pasabda na to. Kung magwali ta, kung istorya ta may tungkol sa pulong sa Ginoo, siya ang istorya. Dili kita. Herald malanta. Iguro man ta nagsulti siya ipasulti. Huwag man tayo katungod na usbod. Ikaw, kita daw eh. Na may isulti. Pwede nyo yung nandun si Juan. Kani, isulti. Pag-abot dito, lahi yung isulti. Sa kapatiran. Di ba? Mao na ang tendency. Saman, di lang madisapay, mana nagawali ba, uyaw kang wali. Tingala siya sa tubangan, galing-galing, kada wali niya, punto siya. Lingo-lingo yun sa tubangan. Kiniya mo ba? Pag naman siyang wali, gidoon yun yan. Ingat. Ito ba ba? Kumantay ko mo, sikang lingo-lingo. Sige galing mo. Ako ang mo nang iimo na wali. Nakita mo, ikupya niyo mo ba? Malay man yung pagkasulti. Marag Ginoo ba? Aling Ginoo siguro, pagkakatagwali mo, Ulaw sa Ginoo, right? There is great responsibility and accountability when we preach the word of God. Dili yung community. Because you are speaking as a child. You're speaking as in behalf of God. Walang dapat tama kung isulti. Kita ganin, magbuhatan tayong istorya. Lain mo ita, wala siya itong batayan. Okay? So, how to preach the Bible like a seasoned preacher. Now, sa atong paghimo of preaching outline or preaching preparations, like yung tawag na introduction of message. Nakita niyo ng acronym na intro. Wala kong basa sa I, kasi pasabot. Interest rates. Ang N, need revealed. Ang T, text announced. R, relevant surface. ang O,
Okay, now I'll explain. So, sa ato ang preaching, di ba, nanang tayo political idea. Sa atong preaching, tinanong natin na mag-introduction, dili ta mag-ampo daan. Kasi pag-tindog na mag-preach, ayaw sa ampo. Okay? Kung mahimo, magsugod na kadayon sa imuhang preaching. You start with interest race. Unsa man ang interest race? Catch the interest. To catch the interest of your hearers, or to hook them to listen to you, that will give interest to them. Diba? Eh kung magsugod ka o ganang istorya de ampo din na, okay man siya, pero dapat pagtindog pa lang mo din, di ba? First impression lasts. Dapat pagtindog mo, pag-uwi din mo sa iyong unang istorya, kung sa kanya isutan, murang interesting. Dapat maunay bation sa maminaw. Mahook na yun siya nimo. So, man yung una yung buhaton. We will give an example later. Then, pagkahuman mo hatag kung interest rate, a statement or a story that will give them interest on your preaching, ang sunod yung buhaton, need revealed. Kung sabi need revealed, State the problem. state the problem that is present in your church. Ayaw nang, ang problema ni may isgutan, problema sa gobyerno. Karon no, tuod man, kagubot ang Malacanang, kagubot. Ayaw na mo istoryahin. Dili man na makarelate. Nakuha na to? Ang need reveal, panaya na isgot na o pasaylo, ang akong topic is about forgiveness. So, interest race is, so ang interest, ang pag-hook na, o sa may mayong hook na, pwede tamin mo na, nakatesting na ba mo na nangayo mong pasaylo pero wala mong pasaylo ha? Di ba? Nakatry na mo na, very kuan kay ka, very sincere kay ka mga yung pasaylo. Amin yung kasi mo sila, nagduol yung ka sa tao kay hindi na mo gusto ka nang maghambin pa o kasakit. Niduol ka sa iya ha. Pagduol mo siya, nangayon ka pasaylo. Even yung naabot ka sa punto na nakahilak ka kasi tumahan. And yet, iya kagi, taligdan, o kanya pasaylo ha. Kung saka atong batiyon. Sino na? Minaw, kay mo relate man. Tama, no? So, need reveal din ko. Need reveal din na sa atong church, na madinig ka nato na dili makapasaylo. There are many Christians today. I hope wala din sa atong simbahan na maglisod ng pasaylo. Ingon ang Ginoo, umaang kaaway, pasayloon siya. Sa yun ba na siyang buhaton? So, nag-reveal ka. Today, our passage is found in, basa na yun ka sa passage. Okay? Ang passage mo ni, about forgiveness yan po. Hindi na kanina mag-pray. After nyo basa, before I will continue, let us bow our heads and let us ask the Lord to give us understanding. Pray. Short lang po. Ayaw po din mong pray na 30 minutes. Sige na, in Jesus' name, I rebuke na. Ayun, sige pa, rebuke. No? Ang imong pangayoon na prayer, open na. Walang understanding lang. Oh. Ayaw na. Okay, brief lang. Just to set the tone na ang gihangin ng mga balang Espiritu Santo mong liho. Okay? Then, huwag mo basa sa passage that you have prayed, relevance or faith. What we have read, at today ka, ang atong passage karon nag-iisgot, ang katuyuan sa Diyos na kita kinahanglan makapasaylo. Tudluan ang passage ba nagtudlo ka na to kung saan magpasaylo or nganong kinahanglan na to magpasaylo. Okay? Now, ato din ka sa outline engage.
So, ingon ng Ginoo, God wants us to forgive. Ano ato political idea? Ang ato ang outline engage, ang gusto sa Ginoo na kita mga anak niya kay gipasaylo ta sa Dios, dapat andam ta mo pasaylo. Ngano dili man ta kapasaylo? Ano imuhang outline engage? Ang outline engage, ang outline engage, mura na siyang ingansa neutral. So ngano man dili ta makapasaylo, unsay mga babag nganong dili ta makapasaylo? Number 1, point. Number 1, dili na kamusulti point. Number 1, kay naa. Dili na tagalo kay wala man tayo engage. Ano ta nag-outline na ka. Sumoto outline engage. Ang outline engage, better na question. Later, ako example sa inyo. Nakuha na ninyo ang intro? Nasabtan ninyo? Okay, very good. Now, kining objective, why there is an objective? So, wala nang nag-isgutan din eh. Wala nang dire, no? Pero ako nag-isgutan. Ang objective is somewhat your purpose na nganong mo ni itudlo. So, objective 1, pwede kami ingon na at the end of this message, the audience or the giant church will understand the need to forgive because it is God, it is what God wants them to do. Ikaduha, they will be empowered to forgive knowing God forgive them first. Una na ba? So, then number 3, they will teach their children, brothers, how to forgive. Una na yung objective. So, para kay balo ka, unsay tumong nimo sa iyong pagwali. Sa imong points mo ni na pag mahuman ko, ang akong inatulog yun para sila mapasaylo, para itudlo, para anak kita ang imong punto kanunay. Nakuha na to? Pamunta na. Akin yung objective dili. Ako lang gisulti, okay. Para kay balo ka, sa ko yung pagdagan. Okay. Our purpose, walang objective. Mo na yung gusto mo hitabo. Mo na yung gusto mo ma-realize sa imong ears. Mo na yung gusto mo ilang buhaton after you hear your message. Ang objectives murag related siya sa dili na siya makuha na sir no sa kanan. Tanan. Bali, Overall ni siya. Overall goal. Goal sa imong message. Purpose. Katong sa mag-point ka pa sa ano? Pwede po ito na maapilan nato sa one of your objective. Pero the whole yun mo ni tanan. Gikan pasdaan sa imong interest race, hangtod sa imong repentance. Apil na din na. Ang anong nag-interest race ka, because you want them to know why is it important to forgive. Pwede din mo na yung objective. So you can do at least 3 or 2 objectives, pwede na. At least guiding principle lang nimo na asa ka mo adto. Na kay direction ba? Kay kung mahitabo basig na forgiveness imong topic, na adto nakadayon ng obedience. Daghan kay mahitabo. Forgiveness ang topic, mabot obedience, maulang dili ka pasaylo, kay dili mo tuman, maulang magtuman mo. Si Juan bitaw wala nagtuman, maulang sige, pagtuman kita, maulang gusto kita magtuman. Lawa na ang forgiveness, kay dito sa pagtuman. Bantayan na siya. So, noon ang naay objective. Kay, unsay topic, diyan na ka, stick, expository. Unsay nasa passage, dili na gisukita nyo, the passage, the outline should be governed by the passage. Di ba natin isulti? Basa tamo daw. Your preaching, your outline should be governed by your passage. Meaning, yun sa paglatag sa preacher ang iyang grammatical structure, yun sa niya
pakita, gihanay, o pwede mo paghanay. Para itong sulat sa nanay, sa anak siya nanay. So, ang una niyang isulti, nangayo siya kwarta. Okay? Nangayo siya kwarta, para asa iyang pangayong kwarta. Ay, sunod isulti, para ibayad niya pang tisyo, sunod. And then, ikatuhan niyang reason is that, kung dili ay condition, kung dili makapadala, kung may kwarta, magulat siya, hantod ba siya ikaunang. Nandun siya mo. Okay. Kulay pa kung natin din eh. Nasabdan ninyo ni intro. Memorize na ninyo ni interest rates, need reveal, text announce, relevant surface, outline, engage. Kung na may passage, pwede ma-memorize ninyo ni, pwede na nyo mahimo na yun. So in your need interest rates, you can tell a story, an interesting story. You can ask question, an interesting question. You can give a quotation. What is ganyan na Pastor Job na pwede? Pero dapat ka nang relate sa inyong topic. Alaman. Konektado. Interesting kayo mong gisulti. Pero pag sulti sa imong need reveal, lahi ang imong siya relate. Nawala ang dapat connected. Pati interest rates dapat naka-anchor sa imong passage. Naka-anchor sa imong political idea. So, pwede to Quotes, story, at testimony. Pwede mo na mahimo. Ako interchangeable illustration. Basta related siya. Pastor, karang usaya magpa-play on ko ng short clip or short video. Very conscious. Para sa kuha, distractive. Ma-post mo ka? Pwede siguro. I don't know. Depende na sa imo. Pero ako, nag-try ko. Kaya murag related ang iyang Video nga din na video makita. sa iyang secrets. Mali, depende siguro sa imo. Ang problema na nako, ako, madelay ko. Or image. Momentum. Ang momentum. Pero ulit, after sa pastor, sa preaching. Pwede niyo muna siya illustration. And then, pwede niyo siya. Actually, depende na kung sa imo, saon, o sa style mo. Basta dili ka, padayon ko kay napaday sa delivery teams. Okay, so sa intro, ingunan siya. Walang yung kanina, dapat muratag nagkuhan sa aeroplano ba, like an airplane. Diba? The start of a flight is taken off from a runway. Di ba? Hinahinay pa? Hinahinay pa di ba mo buwilo? Ingunan na ata mag-take off sa tuwang preaching. Walang interest rate sa ato sang i-set ang ambience, ang imuhang i-plaster sa imuhang kwan, walang kwaon yung ilang interest para ma-plaster sa sila. I-warm mo sa. So, hinihinay ito pad. Sa body of the message, kini akong bantayan, dapat Bible-centered. Mo ni expository because ang exposition is Bible-centered. Diba, no? Wala kang kailangang basihan. Kana ka man imong passage. Although ganyan, our outline should be governed by the passage. So, sa Bible-centered, meaning you have already done your exegesis. Tapos ka na mag-hermeneutics. Inya, sa Bible-centered, mo ito ganina, bantayan po nato ng magsigitag dumag o text or another passage to support your passage. Kami, dili yun mo recommend. Nga naman, di ba ka na imong passage, pag John 3:16 imong passage, imong yun ang exegete. Umuagin yun kag OIA. Sabton yun na nato, kung sibot pasabot sa author, sa iyang readers. Tama? Now, musuporta ka o another text from Matthew. Suporta ka, panalitan. O sa may buhaton ni Matthew, imong gibutang na support. Imo na po itong i-estudyohan. Mag-exegesis na po ka ito. So kung doon ka,
dagang kay istudyuhan. And ang tendency po, is it the same one? Is it the same idea sa author? Is it the same situation? Is it the same problem na i-address? So mo na kami, i-discourage yun na mo, na ayaw na pagkuha ko na yung text because your passage na imong gamiton can explain what God wants us to do. Kaya na. Pastor, diba, sa gospel kay naay kabalik nga dili sa law, ang same nga sulat ko dili sa Mark o sa Matthew. Pero lahi ang lahang sa ay pag word sulat sa anong mensahe bitaw. The same lang na story. Pwede din mo na lisod. I tell you, makita na din mo pag OT narrative ka. Pero mag-gospel ka, pwede din mo yung pwede din mo siya masulti na what Jesus iyang isulti din coming from this verse. Pero dili mo pasabot, ang isulti dito sa asan gikot ni Jesus, the same intent. Iyan ang gikot. Pero kung sa intent ni Jesus, nanong gikot ni Jesus ang other passage from the Old Testament. Like, ng Jonah. Yan ang gikot. So, pwede mo yun, Jesus quoted the story of Jonah. What is his purpose? Dito niyo mo i-address. Dito niyo siya tanang tumagon. Di mo na ipabalo na even Jesus nag-quote kang Jonah. Pero may tabungan ko na ito, pag mag-support na ang verse, himuon na ito siyang explanation sa atong passage. Ako na ito? Pero may quote na, kining na passage in Matthew was taken from this passage. Okay ra. Kaya naamang yun dito sa passage. Imo lang i-explain na kining passage was taken by Jesus, was taken from this book. Pwede ito siyang gamiton. But not to explain what you are trying to discuss. Same on point. To support. Okay? And then, walang Bible-centered. Masabtan niyo na sa inyong pagbuhat. Then, outline formation. So, ang outline formation, kanang preaching sketch, ako na i-discuss later. Then, life testimonies. So, you can use your life testimonies as illustration, as interest rates. So, pero dili dapat taas, kaya basig na testimony. Basig ang imong testimony, mo na imong iwali. Ang life testimonies are only illustration to, suman, Catch the interest of reinforce your idea. To reinforce your idea. To support. Okay? Para mas masabtan pa, forgiveness. Ang panisyon ng forgiveness. Nanong lisod magpasaylo. Bumitaw, tumuna. Lisod, di kong dawan pasaylo. So, testimony ka, kaya yung suportaran ng nanong lisod magpasaylo. So, pwede din mo siya ibuhato na. Okay? Then, delivery tips. Atong delivery tips, bantayan nato na general principle, avoid distraction. Kung sa man ang mga distraction when we preach? Mannerisms. Japan. Expressions. Repetitive words. Sige, amen? Sige, maski din lang kinala mag-amen. Ayaw mo sige, amen. Siya nagkuhan. Kuan ba? Si Sige, pamutana. Pamutana. Ako ba siya na? Ay mulsa. Gamiton ginagawa ang atoang gamot. Delivery po dapat na i-dynamics. Kano sa kabalo ka, kano sa maghinay, kano sa kabalo ka dako ang imong voice to emphasize. Kung dako lagi siyang tino pa siya. Dapat na-practice yung gano'n. Ako na po ang tingog. Ay, nga po, ang may tabo po, kapoy kayo na siya.
Kuhay. Hindi. Hindi Ang kapangit ko, paminaw ha, kanang hyper kay kasugod pa lang na, ang Ginoo! Buutan na hindi kong maon! Ang unang punto, siya ang buutan! Hantod karon, wala katapusan! Ingon ana. Kasi may tama sa paminaw. Ang taas kay tanan. Kinahanglan yun! Ato ning buhaton! Kay kung dili, makasalata sa Ginoo! Paminaw, sakta ninyo na. Dahil kita na sa YouTube. Sa YouTube, grabe mo ko Ako na po magudingog. Mo na po, kanang kining akong tingog mo na niya akong pinagkahinay. Mahinay pa na. Pwede mo, mahinay pa. Pero bantay na doon, doon na po tagtingog, kusog tagtingog. Kaya balog yung mo dala ang dynamics. Dynamics. Kaming mga monoton, kaya talagang iyak ko. Kanta ba, di ba? Even ka na magkanta, di ba magkanta kinalan with emotions? O i-feel good mo ang mensahe. The same kaya po mag-preach ako, iunahan ako mag-preach. Ako mo nang mag-preach ko, ako yun ang unang recipient. Distractive man ang hilak, pastor, kamurang wali. Yun naman. Sa nga na doon, sukling ko, mawal daw na ako. May expose din mo ang truth. Wala ang Spirit, ha? Laro na tayo ha? Wala yung padakuay. Kung ma-expose ang tinuod nga, Okay ka nang, banda ko kay, ang tingog, dili kayo na ko, yabangon, ay ka nang monoton, naglit ko, pastor ba? So, isa rin, nakatuloy na pag kanang medyo mataas ang tingog kay Brad. Nagila ko na life ko, kung express na akong feeling, something, bitaw. O yung buhila ka, dito man ginuon na ko ng hila ko. distraction na siya. distraction na siya. Distraction na. Dili na mahuman ang wali, kaya sige na Hila ko. Distraction na. Ano, di ay ganawanan mo harus ka maghilak. So, ang pinaka-general rule sa preaching, avoid distraction. Wala, ang mic, yung avoid good. Hindi ko roll over the ocean, walang wali. Wala mang good. So, avoid distraction. Dili lang ikaw ang distraction. Alam sige, buhok pa sa lakay, pastor. Wala tanan na imong gihimo na makadistract nimo o makadistract sa imong listeners. So there are also distractions coming from